August 25, 2026, Martes. Wala ng bagyo pero makakaapekto pa rin sa Luzon ang habagat. Kaya magdala pa rin ng payong mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31, gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang Arangkada Balita. From our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na sino doon. National Bureau of Investigation, hinahanap ang mga nanood at nagbahagi ng Zamboanga shooting livestream. Halos 30 estudyante at isang prinsipal sa Santo Tomas, Davao del Norte na food poison. Senate Impeachment Court, idineklarang hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagpapatuloy ng paglilitis. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang paggawa ng locally made e-tricycle at e-jeepney sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Isinugod sa ospital ang 29 na estudyante at prinsipal ng isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte matapos ma-food poison. Ang salarin, meriendang nahaluan ng powder na pampaputi ng damit. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Sa Municipal Health Center na ito dinala ang nasa 29 na estudyante na biktima ng food poisoning matapos kumain ng merienda at sa malamig sa kanilang school canteen sa Tulalian National High School sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte alas 10:30 ng umaga nitong Lunes, Agosto 24. Sa investigasyon ng mga otoridad, kumain ng bilo-bilo at sagot gulaman ang mga biktima na ibinenta ng isang vendor sa kanilang kantin, ngunit makalipas ang ilang oras, bigla na lang silang nahilo at sumakit ang tiyan habang nagsuka ang ilan sa kanila. Nang suriin na pag-alaman na imbis na asukal ang nailagay sa parehong paninda ay super white o powder na pampaputi ng damit. Na ano ng tindera na yung na ano niya na instead of sugar is yung powder na yung panglaba. After nun, nang bumalik na sila sa classroom nila, yun, biglang naano yung mga bata. Parang may something sila na ano ba. Ayon din sa vendor, inutusan niya lang ang kasama niyang bumili ng asukal ngunit di nila alam na super white pa lang ibinigay sa kanila mula sa tindahan. Kasama din sa mga sumama ang pakiramdam ang mismong prinsipal ng paaralan. Nakalabas naman kaagad ang nasa 24 na mga estudyante sa pagamutan habang ginagamot pa ang 5 sa kanila. Kanina ay pinuntahan ng doktor mula sa Municipal Health Office ang paaralan at doon na rin nagsagawa ng laboratory test ang mga estudyante. Nasa kustodiya na rin ng pulisya ang vendor na posibleng mahaharap sa kaso. Kaso na piniprepare namin sa against the vendor is the Republic Act 10611. Tinatawag natin na Food Safety Act of 2013. So, reckless imprudence. Actually, na-prepare naman ng mga dokumento for case filing. But inantay natin yung mga parents sa mga biktima. Mula dito sa Santo Tomas, Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nalunod ng isang 15 anyos na bata matapos nasisirin ang cellphone na nahulog sa dagat sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Namatay ang isang 15 anyos na si alias Mark matapos na malunod sa Hagnaya Port sa San Remigio, Cebu kahapon ng umaga. Bago ito, sinasabing isang apprentice ng barko ang nangakong magbabayad ng 1,000 piso sa bata kung mahanap niya ang cellphone na nahulog sa pier noong linggo ng gabi. Matapos sumisid, nagtaka ang mga kasama ng biktima dahil hindi na siya umahon.
Humingi sila ng tulong mula sa Philippine Coast Guard at agad na ikinasa ang search and rescue operation. Nakita ang bangkay ng biktima kinaumagahan. Isinailalim sa autopsy ang katawan ng bata upang malaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman kung sino ang dapat managot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng may-ari ng isa sa mga baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Sa congressional budget hearing, kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na may probable cause sila para sampahan ng criminal negligence ang nasabing gun owner. 2 estudyante ang nagpaputok sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 tao at ikinasugat ng 20 iba pa. Ginamit ng 14 anyos na suspect ang 9mm pistol na nakarehistro sa kanyang tiyahing pulis. Habang ang 15 anyos na suspect naman, ginamit ang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Palalakasin pa ng PNP at Department of Education ang gagawing nationwide school safety drills para sa mga mag-aaral. Ito ay sa gitna ng pagpapaliban ng DepEd ng drills na nakatakdang gawin ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng DepEd para i-finalize ang pagsasagawa ng mga drill. Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas mahigpit na parusa laban sa loose firearms. Kasunod ito ng 2 school shooting incidents na kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Tacloban at Zamboanga City. Hinihikayat na ilang eskwelahan ng kanilang mga mag-aaral at personnel na gumamit ng transparent bag sa pagpasok sa campus. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa loob mismo ng paaralan sa Tacloban at Zamboanga City. Kabilang sa mga naghihikayat ng paggamit ng transparent bags, ang Holy Child Central Colleges at Santo Niño College Foundation sa South Cotabato at Santo Niño College Foundation sa Davao. Layo nito na mapadali ang inspeksyon ng gamit ng mga pumapasok sa eskwelahan. Kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo na transparent bags ang gamitin ng mga estudyante para sa kanilang seguridad sa loob ng paaralan? Ano ang inyong masasabi? Opo, payag po ako. Bakit naman? Para makita po kung anong nasa loob ng bag. Kasi gaya nga po ng nabalita, di ba po, meron yung sa baril. Tayo mga laman sa loob para walang mga patalim na meron sa loob. Sa akin po, opo, para po makikita mo yung laman ng bag. Tinututukan ngayon ng NBI ang pahabol sa mga nanood at nagbahagi ng Zamboanga shooting live stream. Tinitingnan din ang pagkakaroon ng groomer sa likod ng pamamaril ng menor de edad. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Napanood ng marami ang malagim na pamamaril ng isang junior high school student sa kapwa niya mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga University noong nakaraang linggo matapos i-live stream ito ng suspect. Ang mga viewers na nakatutok sa live stream, binabacktrack na ng National Bureau of Investigation at sinisiyasat ang mga profile. Kakausapin ng NBI ang mga online platform kabilang na ang Meta na isa sa mga ginamit ng estudyante para makapag-live stream. Hinala kasi nila, posibleng may target audience sa mga platform na ito at inaabangan ang karahasan na gagawin ng estudyante. We want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na sino doon? Nadiskubre din ng ahensya na may mga groomers o yung mga taga-utos sa mga minor de edad para gumawa ng iligal, gaya na lang ng pagpatay. Yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa ito yung mangyayari. At nangyari nga. And we know that in the next few months, meron ulit sila pang pinaplano.
Sa pamamagitan umano ng international group chat, nakikipag-ugnayan ang mga tinatawag na groomers sa mga miyembro nito. Na-monitor daw ng NBI ang galaw ng nasabing group chat pero agad itong na-dissolve. Nasa 1,000 umano ang kasali sa group chat na karamihan ay mga Pilipino at ang ilan naman ay banyaga. Ang lubang nakakabahala raw ay ang mga inuutos na mga groomers na kapag natapos ng mga miyembro nito ay magle-level up sila. If this is doon sa group na to, itong sa Zamboanga, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood. Inaalam pa ngayon ng NBI kung may connection ba ang mga shooting incident na nangyari sa Tacloban at Zamboanga. Pwede kasing iisang grupo lang ang may pakana ng mga nangyayaring barilan sa mga eskwelahan na ang sangkot ay mga minor de edad. Isasama rin daw ng NBI sa mga hihilingin nila sa Meta at iba pang platforms ang pagbabawal o censorship sa mga content na nakikita ng mga kabataan sa online. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Ebidensya para makonvict si VP Sara Duterte dahil sa confidential funds misuse, sapat na ayon sa Malacanang. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Tinapos na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang investigasyon sa pagkakasangkot ni Colonel Raymond Lachica sa confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sumailalim sa inquiry si Colonel Lachica na ilang beses nabanggit ang pangalan sa Senate Impeachment Court. Si Lachica kasi ang nag-disburse ng pera na ibinigay umano ni Special Disbursing Officer Gina Acosta. Dagdag ni Colonel Padilla, si Lachica ay nanatiling attached unassigned status sa Philippine Army Headquarters. Kaugnay pa rin sa katatapos na impeachment trial ni VP Sara Duterte, makakausap natin ang managing partner ng Tranquil Law. Walang iba kundi si Attorney Tranquil Salvador III. Magandang hapon, Attorney Salvador, and welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Ninya, at sa lahat ng pod at followers. Magandang hapon. Attorney, idineklara po ng Senate Impeachment Court na hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. In simple terms, ano po ba ang ibig sabihin nito? At ano ang bentahe nito sa prosecution panel? Hostile witness, ang hostile witness ay isang testigo na ayon sa definition ng evidence is someone who has led you to bring him on. Attorney? Attorney? Okay? Opo. Attorney? Someone who has misled you to bring him on the witness stand, whose interest is adverse, yan ang nature ng isang hostile witness. So, sa madaling salita, pag tumawag ka ng hostile witness, alam mo na hindi mo siya testigo. At hindi mo tiyak kung ang sasabihin niya ay ayon sa gusto mong marinig. And that is the reason the witness is declared as a hostile witness. Sasabihin mo, so what? Paliliwanag po natin na pag dineklara kasing hostile witness, kung ako'y tumawag ng isang hostile witness, pwede ko siyang tanungin ng leading questions. Kasi ordinarily, pag testigo mo, hindi mo pwede siya i-guide. Hindi mo siya pwedeng tanungan ng leading questions. That is the reason why they had to declare him as a hostile witness. Pwede na nila siyang tanungin ng any matter, even if these are leading questions. Yun po ang dahilan. Ano po ba ang ibig sabihin naman ng leading questions, Attorney? Attorney? Attorney Tranquil? Naririnig niyo po ako? Okay. Balikan natin si Attorney, or ayusin muna ni Attorney ang kanyang signal. Medyo nawawala po ang signal ni Attorney Tranquil Salvador. Attorney, hindi po namin kayo narinig. Okay. Okay. Attorney, balikan na lang. Okay, can we try again? Or paputol-putol po, Attorney? Okay.
Balikan na lang po natin si Attorney Tranquil Salvador. Sana po maayos po natin yung signal niya para mas lalo nating maintindihan yung kanyang sagot po sa ating mga katanungan. Opo. Samantala, nagsorry na ang guro na nagbantang babarilin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagbabalik si Clark Pasuit. Matapos mag-viral sa Facebook dahil sa kanyang post laban kay Yusek Claire Castro, nag-public apology na ang gurong kinilalang si Zenith Enriquez. Nag-ugat ang issue matapos mag-post sa Facebook ang naturang guro ng AI na larawan kung saan nakasuot siya ng uniforme ng pulis at may hawak na baril. Sa comment section nito, sinabi niyang babarilin niya umano ang uso ni Yusek Claire Castro. Nag-viral ang naturang post at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Tinalakay naman ni Yusek Claire Castro ang naturang issue sa kanyang YouTube channel. Hindi ito simpleng grave threat kasi online kasi siya. So magwa 1 degree higher siya. Penalty nito maybe up to 4 years. Maliban dyan, pwede pa siya makasuhan ng administrative case. At pwede siya matanggalan ng lisensya. Nang dahil lang dito, ay pwede siya mawala ng trabaho. Yung ginagawa niyong klase na ganyan, you should be responsible. Kasi pwede kayong gayahin ng mga nag-iidolo sa inyo kasi guro kayo eh. So katulad niyan, masyadong violente yung ginawa niya. Anong mapupulot ng mga estudyante dito? Kahapon ay agad na nag-issue ng public apology ang naturang guro sa kanyang Facebook page. Gusto ko lang po mahingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahiwatig na mambabaril po ako. Nag-repel lang po ako sa kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumanhin sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po. Dagdag pa niya, apektado na rin ang kanyang mga pamilya at kaanak sa issue, kaya hiling niya itigil na ang pambabash laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang formal na kaso ang isinampa laban sa naturang guro. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umabot na sa higit 5 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. May umarangka ng balita si Justin Ignacio. Sunod-sunod na mga pag-ulan na sinamahan pa ng malalakas na hangin ang nanalasan nitong mga nagdaang linggo. Tinamaan dyan ang Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 5.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Higit 200 bahay ang tuluyan na ring nasira. 1.9 billion pesos naman ang napinsala sa agrikultura. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa 102 lugar ang nasa ilalim ng state of calamity. Ayon sa NDRRMC, apektado ang higit 2 milyong pamilya. Katumbas yan ang higit 7 milyong tao. Higit 8,000 pamilya ang nasa loob ng evacuation centers. Dagdag pa ng ahensya, 1.37 billion pesos na ang kanilang naipamahaging tulong sa mga apektado. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 3 nawawala mula Quezon City, Maynila at Batangas na sinasabing nalunod. Nananatili pa rin sa 29 ang naitalang namatay na karamihan ay dahil sa landslide, habang 19 ang naitalang sugatan. Nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang search and rescue operations ng Office of the Civil Defense at mga katuwang nitong ahensya. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Balikan natin si Attorney Tranquil Salvador. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Ninya, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyo ngayong hapon. Good afternoon. Opo, ayan, mas maganda na po yung signal natin. Okay, Attorney, we were talking about the hostile witness status at yung paraan ng pagtatanong. Sabi nyo nga, nag-iiba. Mas madali ba para sa prosecutors na pigain ang katotohanan kapag pwede na silang magtanong ng leading questions? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po kasi ng leading question, ordinarily para mas masundan ng inyong mga tagapakinig at mga nanonood, ordinarily po kasi pag ako tumawag ng testigo, yan ay testigo ko, hindi ko na po pwede yan i-lead o hindi ko na pwede yan i-guide kasi ina-assume
na na-brief ko na yan bago ko siya dalhin sa hukuman, di po ba? Kaya hindi ko yan pwede tanungin na leading question. Subalit, pag ang aking tinawag ay ina-anticipate ko na hostile witness, someone na ang interest niya ay adverse sa interest namin, for instance, kung prosecution yan, pwede. Kaya kailangan makikita ninyo, ika-qualify muna. Di ba? Kung napanood nyo kanina, sinabi ng presiding officer, he had to rule. O considering na ang trabaho mo ay co-terminus, inappoint ka ng vice-presidente, at kung sakasakaling siya ay ma-impeach, ay mawawalan ka na rin ng trabaho. Sabi niya, ibig sabihin, ang iyong posisyon ay inconsistent sa prosecution. Therefore, he was declared as an adverse party, as a hostile witness. Ganun po yun. Kaya pwede na siyang tanungin ng mga leading questions. Opo, and then most of the time, para pong answerable siya ng yes or no. Oho, kasi kung makikita ninyo rin yung tanong ng prosecution lawyer kanina, actually, nakita niya siguro na hindi ko ito testigo, hindi ko siya talagang mahawakan in that sense. So ang ginawa niya, kung makikita nyo, she presented the documents para hindi niya maitanggi. Pinakita niya yung mga dokumento na maaring napirmahan ng testigo. Naalala niyo yun? Tapos sasabihin niya, totoo bang itong sinasabi mo? Totoo ba na disburse ang pera ng ganitong kahabang panahon? Di ba? Makikita niyo rin, maingat yung testigo. Dahil nga hindi nila testigo, sabihin niya, kung ano pong nakalagay sa dokumento, yan na yan. Di ba? Hindi niya sinasabi, yes, yan po yan. O correct. Very rare niya sinasabi yan. Sinasabi niya, kung ano yung sinasabi ng dokumento, malamang po yun yan. Opo, ganun yun. Alright, ngayon naman lumalabas sa trial na nauna raw humingi ng confidential funds daw ang OVP bago pa man nagawa yung physical and financial plan. Attorney, sa mata po ng batas, maituturing ba itong anomaly sa habla ng pondo? Ano po kasi ito? Siyempre, dahil ito ay galing sa kaban ng bayan, pera po ito ng gobyerno, ang requirement ay bago ka humingi ng pera, meron kang parang tinatawag dito, plano kung paano ito gagastusin. Lalo na, malaking halaga po ito, di ba? Physical and business plan. Kailangan alam mo kung paano ito gagamitin. Ngayon, kung nauna yung paghingi ng pera, hindi ko naman pwedeng sabihin kagad kasi pakikinggan pa ito ng mga judges na, ganito yung conclusion ko. Ayoko magsalita ng gano'n. Pero these are, I would say, mga instances na pwedeng magbigay ng pagtatanong. Okay? Or siguro sa salitang English, baka red flag. Bakit nauna yung paghingi ng pera kesa yung plano sa paggastos ng pera? Kasi, as I said, ordinarily, dapat mauna yung paanong gagastusin ng pera tsaka kahihingi ng pera. Kasi doon mo lang malalaman kung gaano talaga ang pangangailangan ng iyong ahensya. Opo. At para po sa karaniwang mamamayan, attorney, parang humingi muna ng pondo bago nag-isip kung saan gagamitin. Sobrang bigat ba nitong patunay laban sa OVP o pwede itong ma-justify bilang administrative delay lang? Okay. Ano po yan? Kaya kung makikita ninyo, para makita na yung kabuuan, lahat po kasi ng pera na inilalabas ng pamahalaan ng National Treasury, of course may batas po yan, no? May appropriation yan, taon-taon, kailangan po yan ay may basihan, di ba? At tama ang paggagamitan. Ngayon, kaya meron po, dumadaan po sila sa audit, gano'n rin po taon-taon. So kung merong mga katulad niyan, yung binanggit ninyo, na bakit nauna ito, wala pang spending plan, tapos nang hingi na ng pera, pwede po yung mga findings. Kaya makikita nyo, dun nga po sa pagpresenta ng ebidensya, ng pagtatanong sa testigong ito, tanong merong audit, di ba, observation memo, paano nyo ba pinaliwanag? Nung nagkaroon ng notice of suspension, paano nyo hinarap yung mga katanungang ito? Kasi po lahat ng yan, these are mga bagay na pwedeng mag-raise ng concern sa mga auditors. Pero po hindi nangangahulugan na ang proseso ay hindi kagad nangyari, hindi sila pwedeng magpaliwanag. Kaya nga po, di ba, may proseso ng audit observation memo, may notice of suspension bago pa po mag-notice of disallowance. At kahit nga po mag-notice of disallowance na, meron pa hong panahon para mag-apila sa mismong COA, doon sa mga pinuno ng COA. So hindi po natin sinasabi na okay lang yan. Okay? Let us not be misquoted, okay lang. Pero po yung mga bagay na yan, kaya nga meron tayong government auditors para malaman kung ang paggamit ng pera ay ayon sa mga proseso na inalalatag ng batas. Ganun po yan. Opo. At sinabi niya, Congressman,
Terry Ridon na i-refer sa Ombudsman ang findings para imbestigahan kung may malversation of public funds. Attorney, ano po ba ang pagkakaiba ng impeachment proceeding dito sa Senate kumpara sa hiwalay na kasong kriminal gaya ng malversation sa Ombudsman? Ayan, okay. Ganito po yan. Yung pong impeachment kasi, ang sole objective lamang po nito ng impeachment ay makita kung nararapat pa po manatili ang isang impeachable officer sa kanyang posisyon. Dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Nagkulang ba siya? Hindi na ba siya dapat pagtiwalaan? May betrayal of public trust? May culpable violation of the Constitution? Meron rin pong graft and corruption? Di po ba? May graft and corruption. Ito po ba ay present? Kasi po pag isa proseso ang ating pinakikinggan o ating sinusubaybayan ngayon, ang objective po dyan is matatanggal ba siya o hindi siya matatanggal? In very simple terms. Yung pong binabanggit ninyo na criminal case, for instance, yung sinabi nga ng isang mambabatas, baka filean namin ng malversation yan. Iba po yon. Kasi po yun ay may kulong ang malversation. And ang ano po, ang standard or pamantayan ay proof beyond reasonable doubt. Pero very important question po rito sa usaping ito, pwede mo bang idemanda ang isang impeachable officer tulad ng Vice Presidente habang nililitis siya sa impeachment? That is a very important question. Makikita po ninyo, kung maalala nyo, sinampahan na siya ng kaso ng grave threats, di ba? Nung parang last week, sinampahan. So magiging very interesting ito kung magsasampa pa sila ng ibang kaso. So ang tanong, ang Vice Presidente ba ay pwede mong idemanda habang nililitis ng impeachment? Yun po ang importanteng tanong. Yun nga po. So, pwede bang sabay? As we can see, last time nga, sabi nyo, grave threat sa ombudsman, ano? Okay. Pwede bang sabay na tumakbo ang impeachment at criminal case sa ombudsman? Yeah. O kailangang matapos muna yung trial sa Senado? Okay. Kung ang presidente po ang subject to impeachment, hindi mo po kasi pwedeng demanda ang presidente, immune from suit ang presidente. Maliwanag po yan sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Subalit po, kasi wala pong provision sa saligang batas yan, subalit po, pagdating sa Vice Presidente, itetest pa yan. Kasi po, ang jurisprudence hindi tinatouch yan. Na pwedeng idemanda. So, maaari siyang idemanda. Maaari po sa ngayon, maaari po siyang idemanda. Yun ang, kaya may nagsasabi, hindi pwede, hindi po ba? Pwede. Kasi po walang express na nakalagay sa konstitusyon. At wala pong express na ruling ang Supreme Court pagdating sa pangalawang Pangulo. Kaya ito po, baka matest itong question na yun, that can you sue a Vice President while an impeachment is going on. Ganun po. Opo. At napansin rin po nila sa trial na parang tila copy-paste or parang verbatim reproduction yung 2023 PFP mula sa 2022 plan ng OVP. Attorney, sapat na dahilan ba ang copy-paste na dokumento para sabing walang totoong programa at nagkaroon ng misuse of public funds? Katulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina, this was subject to audit. Kung nakita ng mga auditors na parang, red flag ito, kumbaga identical ito, or parang ito ay template lamang. So these are matters that they will require yung mga ahensya. Magpaliwanag nga kayo, ba't ganun? Ibig ba sabihin, pareho yung pagkakagastos nyo ng previous year, 2022 at 2023? Hindi po ba? So, yung mga yan, haharapin nila. Pero po sa ngayon, hindi natin, ako, personally, hindi ko pwede sabihin, ano na yan? Kasi hindi ko naman nakuha lahat ng papel. Pero sinasabi ko, kung ganun ang siste, baka mag-raise siya ng concern doon sa COA, which I think nag-raise na rin ang concern at this point in time. Ganun po yun. Opo. At bilang panghuli, attorney, kung ikaw po ang legal expert dito, no, tingin mo ba bumigat ng husto ang laban sa OVP ngayong araw o malakas pa rin ang tsansa ng depensa na maipaliwanag ito? Hindi. Okay, paliwanag po natin. At this point in time, ang ipipresenta pa po kasi ng ebidensya ay ang prosecution. Dito sa artikulong ito, para lang mabigyan natin ng kaunting kaalaman ang ating mga nakikinig dahil nga po mahaba na yung proseso, so far sa artikulong ito napatunayan nila na may confidential funds. Na nilabas ng pamahalaan, napatunayan na rin nila na itong confidential funds na ito ay na-withdraw ng Office of the Vice President. Napatunayan na rin nila na natanggap ito ng Special Disbursing Officer. Napatunayan na rin nila na ito, ayon nga doon kay Acosta, ay naibigay na doon sa hepe
ng security ng Vice Presidente who at the time was Colonel La Chica. Yung aspeto na yon, maliwanag na yung flow na yon. Kaya ngayon makita nyo, ang nire-reinforce nila yung paggamit nito. Ito pa'y nagamit sa tamang paraan, makita nyo? Ito ba ay ayon doon sa nature na isang confidential fund? Yung bang tree planting, pasok doon? Ang commencement, graduation, pasok doon? Yung pag-surveillance ng lugar na pupuntahan ng pangalawang Pangulo, pasok ba doon? Yung good governance na sinasabi nila, socio-economic activity ng Vice President, pasok ba doon? Lahat po yan ay titingnan nila. Kasi andun pa po sila sa aspeto na yun. At tandaan po natin, ang prosecution pa lang ang nagpipresenta. Meron na po sila mga napatunayan so far. Kasi hindi man masyadong kinokontest ng depensa yung mga aspeto na yun. Pero po tandaan natin na may pagkakataon din ng depensa na harapin ang mga bagay na ito. Kailangan hintayin rin po yan ng mga senator judges. Ganun po. Alright. Naku, maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador, sa inyong panahon at magandang paliwanag. Magandang gabi po. Salamat rin, Ninya. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Siguradong maanghang na linyahan ang makukuha nating sagot ngayong Huwebes. Nako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte ha. Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lorna Capuna tungkol sa mga isyung politikal sa bansa. Leading questions are not allowed. Just asking. Maki-Jess Asking na ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo. Toneladang basura nahakot mula sa... Critical na ang problema sa basura. Nalubog sa baha ang Metro Manila. Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Sa ika-18 araw ng paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte, bagong testigo naman ang humarap sa Senate Impeachment Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela! Jeffrey, sa pangunguna ni Attorney May Divina Gracia ng prosekusyon, habang nagbabalik naman para sa depensa si Attorney Christine Ferrer, ay sumalang na nga ngayong araw si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Si Ortonio ang sinasabing nakasama ni Acosta sa pag-i-encash ng confidential funds. At matapos nga, or sa pagsisimula ng paglilitis, agad namang hinirang ni Senate President Cheese Escudero, or ni Presiding Officer Cheese Escudero bilang hostile witness si Ortonio. You are familiar with these checks, tama ba? Yes, ma'am. I'm familiar with the checks being presented. You will confirm na kasama ka sa pag-encash ng mga checking ito. Tama ba? Yes, I can confirm. In fact, ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta nang i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba? Yes, when she requested me to accompany her. Kinumpirma rin ni Ortonio na nauna na ang kanilang hiling na confidential funds, bagamat wala pa ang aktual na plano para dito. At dahil na rin wala pang confidential funds noong panahon ni dating Vice President Leni Robredo. Do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Leni Robredo, she did not have confidential funds? Your Honor, please. Yes, Counsel. Incompetent. He's not a staff of Leni Robredo. If he knows, if you know, Mr. Ortonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am.
Ipinaliwanag naman ni Ortonio ang paggamit ng acknowledgement receipt sa halip ng official receipts at sales invoice para sa pagbili ng mga supplies at gamot. Kukumpirmahin mo rin ba na wala kang nakita kahit anumang official receipt sa pagbili ng kahit alin dito sa mga tinutukoy na supplies na to? Unahin natin sa medicine. Wala kang nakitang kahit anong official receipt mula sa kahit alinmang drugstore, pharmacy, o supplier. Tama ba? I was not able to see, ma'am, any. Lumabas din sa pagtatanong na ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022 na nagasto sa loob lamang ng 11 araw ay inilaan talaga para sa huling 3 buwan ng taon. The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20. December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31. Nagtapos ang direct examination ng prosecution gamit ang matitinding salita na kinalaunan ay stricken off the record. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Duterte. Lahat ng nangyayari at ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance. Lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang Pangulo. Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya? Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inotorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Jeffrey, bukas nga ay inaasahan na magbababa na ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay nga ng sub judice rule. Pero bago yan ay bibigyan muna ng pagkakataon na magpaliwanag si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Pagkatapos nga nito ay dediretso na sa cross-examination naman ng depensa ang testigong si Lemuel Ortonio. Jeffrey? Maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado. Naniniwala ang palasyo na sapat na ang ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, umupo bilang testigo ang dating Special Disbursement Officer ng opisina na si Gina Acosta. Natanong ang witness kaugnay sa pagpapalabas at paggasta ng 125 million pesos confidential funds ng OVP. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may nakikita ng dahilan para makonvict ang Vice Presidente. Kabilang rito ang sistema kung saan ipinagkakatiwala ang confidential funds mula noong alkalde pa ito ng Davao City hanggang maupo bilang vice-presidente. Pero aniya, nasa senator judges pa rin ang magiging hatol sa kahihinatnan ng impeachment. Kasi kapag ebidensya ang ginamit natin, mas matutugunan natin unang-una ang due process, justice, at kung ano ang nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan. Kaugnay nito, bumuelta ang Palace Press Officer tungkol sa pagtatanong ni Senator Amy Marcos. Tila nais-aniya ng senador na malusutan ng vice-presidente ang mga akusasyon sa paggasta sa confidential funds. Tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million,
ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica pagdating sa OVP. So ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control ay walang iba kundi si VP Sara. Samantala, nabanggit ni Jose Castro na dapat maimbestigahan ang dating head ng Vice President Security Group na si Colonel Raymond Lachica at malaman kung ano ang naging parte nito sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng Ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang pagawaan ng iba't ibang piyesa ng jeepney sa Caloocan City. Ito ay para sa programa ng pamahalaan sa paggawa ng e-trike. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler. Umaga na magtungo sa Caloocan City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ng MD1 Enterprises Incorporated. Katuwang ang Department of Science and Technology, ininspeksyon ng Pangulo ang paggawaan para sa kahandaan nito sa paggawa ng All-Filipino e-tricycle at e-jeepney sa ilalim ng e-mobility readiness through DOST program, kung saan maaari itong ma-avail ng mga transport operators, LGUs, local manufacturers at maging academic and research institutions. Kilala ang local manufacturer sa paggawa ng mga chassis at iba't ibang piyesa ng vintage military at civilian jeepney na ine-export naman sa Amerika at Europa. Ayon kay Romel T1, CEO ng nabanggit na paggawaan, una nang naitulong ng kagawaran sa kanilang kumpanya ang powder coating technology. Pag ibuga mo siya dun sa bakal, mas dumidikit siya. So anti-corrosion and better paint adhesion, yun yung nangyayari dyan. At saka yung finish na kailangan ma-achieve namin, nagagawa ng powder coating. So dati wala kami nun, but thanks to DOST, nakaset up kami ng powder coating dito. Para mas mapalakas pa ang produksyon, plano ng MD1 Enterprises na ma-improve ang kanilang electro-disposition coating technology sa ilalim ng programa ng DOST. So gusto namin continuous ito at meron tayong mga experts na balik scientists na tutulong sa kanilang pag-automate at masolusyonan ang problema. Bukod dito, nakipag-ugnayan din sa kanila ang ahensya para sa paggawa naman ng locally made all-Filipino e-trike at e-jeepney. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., bukod kasi sa paggawa ng mga pyesa para sa jeepney, gumagawa rin ang kumpanya ng mga electric vehicle. Gusto namin silang i-partner sa ating mga state universities na gumawa na ng iba't ibang mga electric vehicle para mas maparami at mapabilis natin ang produksyon ng electric tricycle, converted na mga motorcycle at tricycle para mas matulungan natin ang mga local government at ating mga kababayan. Ito ang e-trike na dinisenyo sa pangunguna ng DOST at target ng nasabing pagawaan na sa susunod na taon ito ma-produce. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kanilang susuportahan ang paggawa ng e-trike at e-jeep kasunod ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kaya tinitingnan namin ang mga facilities, ano yung nandito na, ano na yung mga kulang, ano pa yung mga kulang na susuportahan ng ating DOST ng national government para makapaggawa na tayo ng electric vehicle dito sa Pilipinas. Target na maumpisahan ng MD1 Enterprises ang paggawa ng prototype ng e-tricycle bago matapos ang taon. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Balikan po natin ang nagdaang impeachment trial na sinaksihan sa ang pagharap ng ikalawang hostile witness ng prosecution na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Makausap po natin si Dean Ederson Tapia, Presidente ng Philippine Society for Public Administration. Magandang gabi din. Good evening, Jeffrey, at sa mga tagapakinig natin. Apo, sabi ng palasyo din na sapat na daw yung ebidensya inilatag ng sa impeachment court para makonvict si VP Sara. Ano po masasabi ninyo dito?
Well, sa nakita natin, kasi at least para dito sa pangalawang article na pinag-uusapan ngayon, I think it is safe to say, kasi misuse of confidential funds yun, Jeffrey, no? So I think it is safe to say na meron na talagang prima facie case na na-establish yung prosecution. Now, the burden now shifts to the defense para mapasubalian yung mga naipresentang ebidensya. Kasi sa pananaw ko, sa pag-aanalisa ko, I think it is already convincing na talagang merong misuse. Can you just imagine, kung ipagdudugtong-dugtong mo yung testimony ni Mr. Ortonio at saka even ni Miss Gina Acosta and the previous witnesses, ganun ba talaga dapat ang paggasta ng pera ng taong bayan, no? Sa lahat ng mga nagtatrabaho, Jeffrey, sa gobyerno, alam natin na ang proseso ng budgeting at paggasta ay magpo-propose ka muna ng budget request base sa pangangailangan mo. And then, kung iyon ay may merit, saka yun pagbibigyan at saka karirilisan. Ito sa nangyari dito, baligtad Nanghingi muna ng amount at pagkatapos saka ginawa yung proseso. I mean, anong magiging basihan nung 250 million request na yon kung hindi siya nailatag even before it was released? So, medyo convincing na, if you ask me, that there has been a misuse of the confidential funds. Ngayon, wag pa nating wag nating, syempre pinagtatawanan natin yung mga pagong, yung mga belat, yung mga ngit-ngit at kung ano-ano pa. Pero I think nakakadagdag lang yan dun sa pagkakaintindi natin na talagang problematic at merong problema dito sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Din ang sinasabi po ng prosecution, ang kanila pong gustong patunayan ay sham talaga o wala talagang katotohanan itong mga paliwanag sa paggamit nitong confidential funds. So gaano po kahalaga yung naging testimonya ni Ortonio para dito sa argumentong ito ng prosecution and even and of course even for the defense? Alam mo, kanina isang part nung testimony ni Mr. Ortonio na talagang telling ay nung nahuli siya, nung kanyang tinanong sa kanya, I think it was asked by the presiding officer, na ito bang mga pinag-uusapan nating pagliliquidate na ito ay nangyari after na actual na magastos na yung pera, no? So again, that is again another problem na nakikita natin dito. Ang liquidation dapat nakabase yan sa realidad kung paano mo ginasta yung pera. Hindi pwedeng nangyari na talaga yung mga events in the past, saka ka palang bibigyan ng pera ngayon and then you liquidate after. Parang parang imagination. Nangyari yung paggastos, saka ka binigyan ng pera, saka mo ililiquidate. Parang there's something wrong in the sequence, Jeffrey, no? And I think yung testimonya ni Mr. Ortonio na yon, even if he is considered a hostile witness, naging klaro yung link, between Miss Acosta, between kasama na si Mr. Ortonio, and of course, the head of agency, in this case, si Vice President Sara Duterte. Ayun, at attorney, pihit lamang po tayo ng konti, no? I'm sure po, nabalitaan po natin at ating po sinusundan itong school shooting sa Zamboanga naman. No? Ano po inyong opinion doon sa suggestion po ng marami? Iban na daw itong paggamit ng Facebook dito sa atin? Well, I think yung ganong klase ng suggestion, Jeffrey, medyo yon. Kung ako tatanungin, it's a knee-jerk suggestion, no? Yung isang problema ay hindi masusolusyonan sa pagkikreate ng isa pang problema. Unang-una, there are certain, are you kidding me? Especially among us Filipinos, napakaraming mga Pilipino na nasa Facebook. In fact, we're one of the biggest subscribers dyan sa Facebook na yan. So a total ban, I think, would be ill-advised at this point. However, ang sa tingin ko, mas dapat na bigyan ng pansin at pag-isipan natin ay kung paano i-strengthen yung mga security protocols, lalong-lalo na patungkol sa mga kabataan. Din, ikakasuhan na daw po, no? Yung isa sa may-ari ng baril, yung may-ari po ng baril doon sa naunang school shooting sa Tacloban. Gaano po ba kahalaga na yung action po dito ng mga otoridad ay mabilis para yung mga school shooting ng ganito hindi na po mangyari muli? Well, dalawang bagay yan, Jeffrey, no? I think meron talagang liability na kailangan hanapin dito and katulad naman nung nabanggit mo, umuusad na yon. But more than the liability, kasi this is really a tragic
this is a tragic story, no? Talagang trahedya ito. More than the liability, mas tingin ko mag-focus tayo dapat doon sa mga proactive measures so that something like this should not happen again in the future, no? Katulad nung, for example, mapapansin natin ngayon, maraming eskwelahan ang nagkakaroon na ng heightened security protocols based on the 2 shootings, yung sa Tacloban tsaka sa Zamboanga. But other than that, sa tingin ko dapat mas maging proactive pa dun sa approach, kamukha nung pagkakaroon ng mekanismo na ma-determine kung sino dun sa mga estudyante in schools ang merong hinaharap na problema na pwedeng mag-trigger nung isang active shooting na katulad nung nangyari dun sa mga incident in question. So we have to be more proactive and creative in our solutions, Jeffrey, and not stop at assigning blame or liability dun sa mga specific individuals. Apo. Dean, bago po kita pakawalan, no, panghuling katanungan na lamang po, saan at kailan po ang susunod na rollout ng Team Pinas? Well, salamat sa pagtatanong. Kanina lang, we were just at the Far Eastern University sa Manila, and it was attended by a good number of students from that historical and good school. At sa mga susunod na panahon, we'll do a tour of different parts of the country mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ang importanteng gusto lang namin pahayag dun sa activities ng Team Pinas, at kasama na din yung Bantay Senado, ay yung obligasyon at responsibilidad nating mga mamamayan na magmasid at makilahok sa proseso ng demokrasya sa bansa. I think the next one would be somewhere in Cotabato, at antabayanan natin yung detalye, but we're very happy to engage, especially itong mga binabanggit natin na mga kombinasyon ng mga Gen Z at saka millennials. So kung tawagin natin, Jeffrey, ay yung mga Ginzennials, kasi you know what, they are a very important part of our demographic, kasi in the previous election, they comprise about 62% of the voting population. Sa election sa 2028, 70% na yan. So malaki yung taya nila sa kinabukasan ng ating bansa, and I think it's our duty and obligation to engage the young people of our country na makilahok at makisali dun sa ating Project Democracy ka nga. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panahon. Dean Ederson Tapia, magandang gabi po. Salamat, Jeffrey. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.